pwede ta makasulod sa langit, pwede ta magpuyo dito, and salamat sa Dios na kadaghanan nato diri mga luwas na. Nagpasalamat ko sa Ginoo mga igsoon nga giluwas ko niya way back February 1999. So that was a very long time ago, and usap pod ka panalangin sa amuang family kay kami tanan tibok pamilya, no, mga save mi tanan, amen. Ang uban nga members sa mong family na dito naguna na sa langit, and I can't wait to see them again mga igsoon in heaven someday. So mao na blessing basta ang tanan nga member sa family mga luwas. So kung na kay member sa family nga dili pa save, i-pray gyud na mga igsoon nga ma-save na, amen. And try to reach them for Christ, and give them the gospel. Just try to share with them the gospel of salvation, and wata kay balo base nang Ginoo maglihok sa ilang kasing-kasing, and let's hope and pray mga higala nga ma-save sila, amen. Kay abin yung mga higala ang pinaka kuan manggod, ang atwag yung tinuod manggod nga puy-anan dili manggod diri sa kalibutan dito sa eternity. No, dili diri. Lumalabay rata diri, no. We are just pilgrims in this earth mga higala. So siguro na to nga samtang napata diri nga kuan gyud maluwas ta. Maluwas kita una may higala. Before nato siguro nang uban nga mga butang, siguro sa nato una nga maangko nato ang kaluwasan sa ato ang kinabuhi. Aron walay kaning kuan, walay eternal separation nga mahitabo, no, sa ato ang kinabuhi. Kay abin ni may gala dili lang biano kung ang tao dili save, dili lang kay makuan siya, malayo siya hangtod sa inyo nga mga save, malayo po siya may gala hangtod diya sa Ginoo, and eternally dito siya sa impyerno. So yun na ka-importante nga ang kaning mga tao nga dili luwas, ang tuog ni silang ampuan nga makailan ni sila sa manluluwas, o iampo nato nga ma-save ni sila, amen. So gwapo kayo ang kanta, no, gwapo kayo. So kung makadungog kong mga inana nga mga kanta, ma-encourage ko, ma-comfort ko may gala, knowing nga kani mga departed loved ones nato wa ni sila nangawala. Kani mga save nato nga mga loved ones nga wala na karon diri sa kalibutan, wala ni sila ingon nga nawala mga higala. Nara ni sila nagbalhin sa lahi nga lugar, and salamat sa Dios kay naa sila karon nagpuyo sa langit, amen. So nakoy hangyo sa tong tanan, palihog ta sa pagtindog, dili ta magdugay, o kuhaon na ta itong mga Biblia, dili ta magbasa sa Philippians chapter 1. Philippians chapter number 1, unya isa lang ka bersikulo karong hapon. Nagingon ang Bible mga higala, magbasa ta sa verse 6. Philippians chapter 1 verse number 6. Ang pulong sa Dios nag-ingon sa ato dinhi, being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Ang Ginoo magpanalangin sa iyang mensahe. Amahan ang mga langit nun, salamat kayo Lord sa imuhang pulong o sa mensahe nga giandam karong hapon. Lord, I pray nga i-bless kani, gamita kani Lord para sa among tanan. Na Lord, kami nga nanginahanglan og mga pagdasig, Lord, I pray nga gamita kini para mudasig sa amo, revive sa amo, ug mo-renew sa among kuso. I pray, Lord God, for wisdom this afternoon, and I pray for the Holy Spirit to move in our hearts. Lord, buhata ang butang nga dili mahimo namo Ginoong Dios, and I pray, Lord God, nga makita sa imong makatawhan, Lord, ang imuhang himaya karon nga hapon. Lord, itugyan namo ang tanan diha sa imo, ug kining tanan amahan among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Kristo nga among Ginoo among manluluwas. Amen. Salamat ug magalingkod tang tanan. Karong hapon, no, ang uban nato diri kay iagi sa proseso. Hulmaon ka sa Ginoo karong tuiga. Basin karong tuiga may gala magatubang kag dako nga pagsulay diha sa imong kinabuhi. Pero ang akong isulti sa imong tanan may gala, trust God's process. Amen. That's the message this afternoon. Trust God's process. Higala dili buti pasabot nga giagi ta sa proseso sa Ginoo, may gala gisilutan ta sa Ginoo. Processing is part of preparation for bigger things or greater things in life mga higala. So kung ikaw iagi ka sa dako mga higala nga challenge or
pagsulay may higala, iagi ka sa dako nga proseso. Salig lang sa Ginoo may higala because ang outcome ana is maayo gyud na siya. Amen? As we know in Romans chapter 8 verse number 28, nagingon ang pulong sa Dios, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Now, pwede mangutana sa inyo diri, kinsa diri sa inyo may gala ang nakasulay na nga nag-ampo ka pero murag way nahitabo sa imuhang prayer? Kinsa diri sa inyo mga igsoon nga kanang nagtuo ka sa Ginoo pero ang proseso ba kay hinay, lisod ug sakit? You know what, the truth mga igsoon, kitang tanan ganahan ta maminaw bahin ani mga saad sa Ginoo, but you know, in truth, we struggle with God's process. Kay kasagaran mga higala, before manggod nato ba no, ma-experience ang promise sa Ginoo, iagi ta sa Ginoo sa proseso. Maunay way para makita nato, ma-experience nato ang promise sa Ginoo. Kay diha may gala sa processing, diha ma-exercise, diha magamit ang ato ang faith sa Ginoo. So kung dili magamit ang ato ang faith may gala, dili ma-perform or ma-fulfill ang iyang promise sa ato ang kinabuhi. Kasagaran pod mga igsoon, gusto ta og panalangin pero di ta gusto sa breaking. Pero kay balo ba may gala, before biata panalanginan sa Ginoo, sometimes i-break sa ta sa Ginoo. Amen? Usahay i-allow sa Ginoo nga masakitan ta, i-allow sa Ginoo mga igsoon nga magatubang ta og or kani magpasan tag kani mga bugat. That is part of His processing. Para panalanginan kaniya, mao nay avenue mga higala sa Ginoo. Kasagaran kita gusto ta og harvest pero dili ta gusto og waiting. Amen ba? Yes, but remember this truth. God is more concerned about who you are becoming than what you are receiving. Mas concerned ang Ginoo may gala kung kanang mahimo kang unsa, dili ka ng unsa ang madawat nimo. Amen? Mao lang atong gibasa diri sa versikulo 6, being confident of this very thing, that He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Naay ginatrabaho ang Ginoo sa imuhang kinabuhi, naa siya ginalihok, naa siya ginaporma mga higala, pero part sa iyahang pagporma o paghulma sa imong kinabuhi kay naay mga butang gyud nga kwaon niya, naay mga parts sa atong kinabuhi nga masakitan ta mga higala, pero kana para sa ato ang kaayuhan mga igsoon. So if God allows the process, then He has a purpose in it. So andam baka mahigala or willing baka iagi sa proseso. Kay naay mga uban mahigala, dili sila gusto mahigala iagi sa proseso, gusto lang sila mahigala mudawat dayon og panalangin. Pero dili ingon na maigsoon ang pamaagi sa Ginoo. Before ka panalanginan sa Ginoo, dapat willing ka muagi sa proseso. Amen? Before nimo mahigala masinati maigsoon ang pinakanindot nga panalangin sa imong kinabuhi, kinahanglan willing ka mag-suffer para kang Kristo. Amen? So this afternoon, atong tanawon, unsaon nato pagsalig sa proseso sa Dios. Bisag dili pa nato makita ang resulta. So let us learn how to trust God's process. So the question this afternoon is this: how to trust God's process? So let me give you 4 things this afternoon. Una sa tanan, accept God's timing. Dawata ang timing sa Ginoo. Amen? Dawatang iyang panahon na sa atong gi-quote kaganina nga verse sa Ecclesiastes chapter 3 verse number 1, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. In Habakkuk chapter 2 verse 3, basahon po nato mga igala ang pulong sa Dios diya sa Habakkuk chapter 2 verse 3, na mga pulong diya nga nagingon, though it tarry, wait for it. Bisan sa ato ang hunahuna mga higala, murag na delay siya, pero nagingon ang pulong sa Dios, hulat lang. Amen? Paabot lang. Okay? Just wait a little bit longer pa. Okay? Tanawan na. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry. Bisan ma-delay siya, wait for it because it will surely come. It will not tarry. Guess niyo? Higala paminaw. Pag muabot na ang resulta sa butang nga atong gipangayo, dilibot pa sabot na late ang Ginoo ana. Mao gyud na ang right time. Because ang Dios dili maulahi. Ang Dios dili maguna. God is always in the present. Amen?
So, dili tanan answer mga igsoon sa ato ang prayer instant. Okay, na part sa ato ang ginapangayo sa Ginoo may gala nga gusto sa Ginoo paabot lang sa ta. Okay, kay kebalo ang Dios kanos ang right time. So musalig ta sa iyaha mga igsoon. Now, paminaw, ang delay dili na siya denial. Dili but pasabot nga sa atong hunahuna murag na delay ang tubag sa akong pag-ampo, gidinay sa Ginoo ato ang prayer. Ang delay mga igsoon is simply discipline siya. Why God wants us to wait? Because ginadisiplina ta sa Ginoo. Okay? So that makes us more humble igsoon kung kita maghulat ta sa Ginoo. Kaya abi niyo may gala, ang Dios dili ganahan og impatient ka Kristohanon. Ang Diyos may ila gusto niya nga naatay pasensya, kay baluta maghulat, kay baluta mga igsoon, mag-depend sa Ginoo. Amen? So kung wala paghihatag sa Diyos, ang butang nga imong gipangayo, no? It means dili pagyud na panahon. So, we need to realize also my that God's clock is never late. Okay? Now, God understand nga usahay kita may gala gusto nato nga karon na dayon. Karon na dayon moabot ang kwarta, karon na dayon moabot ang healing sa akong sakit, karon na dayon moabot akong gipangayo nga trabaho. Mga inuna ang gusto nato karon dayon. Pero mga higala, dili manggod ang Ginoo mag-work sa ingunana. Amen? Remember this, ginalihok sa Ginoo ang atong kinabuhi. Ginatrabaho niya. So naapay uban nga mga butang nga ginatrabaho ang Ginoo diri sa atong kinabuhi. Wa lang ta kay balo, di lang nato makita pero naapa siya uban nga butang nga ginatrabaho sa atong kinabuhi. Na siya ginaayo, na siya gina-develop, na siya ginapalig-on, ingunana, na siya ginapa-improve sa atong kinabuhi. Mo na migala, even though natay desire, dili dayon ihatag sa Ginoo kay napay uban nga butang sa atong kinabuhi nga iyahang ginatrabaho. So musalig ta sa timing sa Ginoo. Amen? So stop forcing what God is forming. Amen? Ayaw pugsa unsa ang ginahulma, unsa ang ginaporma sa Ginoo. Igala sultian ta mo, ginaporma ka sa Ginoo and He wants you to become better and better every year mga igsoon. So, number 1, accept God's timing. Let's go to number 2, letter B. Letter B is believe God is working. Amen? Romans chapter 8, verse number 28. Basahon na to ni. Magtuo ka mga higala nga naglihok ang Diyos bisag di nimo siya makita nga nagalihok. Amen? Pero nagalihok ang Diyos. The Bible says, Romans chapter 8, verse 28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. You know what? Kung tanawin niyo ang kinabuhi ni Joseph, no, look back sa life ni Joseph. Dili maayo mga higala ang mga nagian nga mga pagsulay sa ni Joseph. Daghan siya mga higala mga painful nga mga experience, daghan siya mga painful past mga higala. Pero later mga higala nasabtan niya no nganong giagi siya sa Ginoo ato. Di ba? At that time mga higala, during kato nga panahon nga giplanuhan nga patyon sa iyang mga igsoon, ilabay siya dito sa bangag, ibaligya sa iyang mga igsoon, unya mga higala gipalit siya, gihimo siyang ulipon, nahimo siyang servant ni Potiphar, unya while serving in the house of Potiphar mga higala, gi-accuse siya mga higala of rape, and then pagkahuman na gipriso siya sulod sa 3 ka tuig. I mean, he did not understand what is going on or what was going on sa iyang kinabuhi. But mga higala, part 2 sa proseso sa Ginoo. Amen? Sakit siya, dili lalim mga higsoon because he did good in his life. He walked with God. He feared God mga higsoon. In fact, while gatrabaho siya dito sa balay mga higala ni Potiphar, gipanalanginan manggani mga higala si Joseph, si Potiphar ug ang tanan nga mga Egyptian tungod kay Joseph. But why is it nga bisan nagbuhat siya maayo, siya mga higala, gipakasad-an gihapon. Gipriso gihapon. No? Because God allowed it to happen. Naay ginatrabaho ang Ginoo sa iyang kinabuhi. And then later mga higala, in his life, when God promoted him and when he became a governor in the land of Egypt,
Sa dihan nag-visit ang iyang mga brothers sa iya para magpalit og katong pagkaon mga higala, unsa ang giingon mga higala ni Joseph sa iyang mga igsoon. In Genesis chapter 15 verse number 20. Genesis chapter 15 verse number 20. Nagingon ang pulong sa Dios diri 50. Genesis chapter 50 in verse number 20, the Bible says, "But as for you, alang para sa inyo, ye thought evil against me." Naguna-una mong dautan, batok na ako. But God meant it unto good. Now the word thought, pwede ni siya mahigala, i-translate ito sa word kanang plan. So, ye plan evil against me. Ang inyong gibuhat sa kwa, dili maayo. Diba, gibaligya ko ninyo, nagbalak mo nga patyon ko, and kadag yun ang nahitabo. Ye plan evil against me, but God meant it unto good. Amen? So, unsa ang dautan nga plano nga inyong gibuhat sa kuha, baliktad sa Ginoo, gihimo niyang maayo. Kay naa siya'y purpose. And the Bible says, but God meant it unto good, to bring to pass. So, aron mahitabo, unsa ning purpose o plano sa Ginoo sa life ni Joseph, mao tong giagi si Joseph sa proseso. Giagi siya may gala sa sakit, kaning sakit nga, kaning experience mga igsoon. Dili lalim. Because for 13 years, he was suffering. Amen. Dili lalim. But God meant it unto good, to bring to pass as it is this day, tanawa, to save much people alive. So katudi ang painful experience ni Joseph is a preparation megala para mga igsoon sa purpose sa Ginoo sa iyang kinabuhi later. Aron di gamiton siya sa Ginoo to save much people. Amen? We don't know what God will do for us, mga higala, but trust this mga igsoon. Everything that God does in our life is for our good. Believe God is working, because while you wait, God works. Amen. Faith is trusting God when you don't understand the process. So let's go to letter C or number 3 mga higala. Second to the last point na to. How to trust God's process. Letter A. Kung saan letter A mga higala? Tanan-tanan. Ready, begin. Letter B. Letter C, continue in faithfulness. Padayon sa pagkamatinudanon. Balik ta kay Joseph. Bisan siya may higala, giagi sa proseso. Bisan nasakitan siya mga higala. Si Joseph nagpabilin nga matinumanon sa Ginoo. He remained faithful to God. And that's what God wants from us. Nga bisan mga higala, iagi ta sa proseso. Pasakitan siguro ta. Paminaw, dili gusto sa Diyos nga muundang ka. Galatians chapter 6 verse number 9. Nagingon ang pulong sa Diyos sa ato diri. The Bible says in Galatians chapter 6 verse 9, let us not be weary in well-doing. Why? For in due season we shall reap if we faint not. Mga higala, kung unsa ang imuhang mga giagian karon o giatubang karon, paminaw, gamay pa lang nangabutang. Higala paminaw. The Bible says, nakahinumdum ko sa verse, bitaw sa Romans, I believe, chapter number 8, nga, well, ato na lang tarawon, bi? Romans chapter number 8, guwapo kayo nga verse. In verse number 18, please. Romans chapter 18, verse number 18. For I reckon that the sufferings of these present times are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Amen? So kaning mga naagihan nato karon, giatubang nato karon nga mga problema, mga sakit, whatever, unsa ni nga mga trials may gala, dili ni siya may gala, ikatandi may gala sa himaya nga ato ang makita o maangkon sa umaabot nga panahon. God is simply preparing us for the future. That's why may gala, you should not quit. You should not stop serving. You should not stop following Jesus. You should not stop worshiping God. Kaya nga naman, ginatrabaho sa Ginoo ang imong kinabuhi para sa imong kaugmaon. What you would become in the future. Amen? Don't destroy it. Ayaw talikod sa Diyos. Ayaw undang. Keep being faithful to God, mga higala. Ang proseso manggod, maunay testing ground sa faithfulness. Ginaagi ka sa proseso, kaya nga naman, ginasulayan ka sa Ginoo mga higala. Dili tanawon sa Diyos kung unsa ka ka-bright sa spotlight. Dili tanawon sa Diyos may kung unsa ka kamaayo, kundi kung unsa ka ka-faithful sa background. Amen. Busa padayon sa pagsimba.
Bisan na yung mga disagreement, bisan na yung mga disappointment, bisan na yung mga discouragement, bisan may gala, na yung even na yung mga defeats sa atong kinabuhi. Don't quit worshiping God. Pagsimba gyapon, ayaw hunong sa pagsimba, ayaw hunong sa pagampo, padayon sa pagampo, padayon sa pagbuhat og sakto mga higala. And let me say you this, my son, don't quit in the middle of God's process. Sayang ba no? Na yung mga uban nga mga Kristohan mga higala, they're just one step na lang yun mga higala, no? One step closer to the promise of God. One step closer to the blessing of God. But sadly, they stop. Mo na ikaw ayaw hunong. Kay dili mo mahibalan kano sa may gala, kano sa ka-rewardan sa Ginoo. Kano sa moabot ang panalangin. Dili ba may gala, i-surprise lang ta sa Ginoo? Mo na importante mga igsoon nga magpabilin ta nga matinud-anon sa Ginoo kay wata kay balo may gala, kano sa moabot ang reward nato. So continue in faithfulness. Ayaw hunong ay kundang, why gingon ang Ginoo may gala nga muundang ta. Amen? Run the race, but run the race with patience. The race that is set before us. Letter D ang katapusan. Letter D katapusan. How to trust God's process. Letter A unsa gani? Accept God's timing. Sabay-sabay tanan. Letter B unsa? Letter C. And letter D and the last, depend fully on God. Salig yun sa Diyos, may gala, dili sa imong kaugalingon. Ha? Proverbs chapter 3 verse 5 and 6. What did the Bible says in Proverbs chapter 3 verse 5 and 6? Magbasa tayo ni mga gala. Proverbs chapter 3 verse 5. Verse 5. Okay, sabay-sabay, ready, begin. Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Let's continue, verse 6. In all thy ways. Come on. Isa pa ka verse, Psalms 37 verse 5. Psalms 37 verse 5. Magbasa ta. Okay, sabay-sabay, ready, begin. Commit thy way unto the Lord, trust also in Him. So there you are. Tanaw may igsoon, ang pulong sa Ginoo, trust in the Lord with all thine heart. Proverbs, Psalms 37 verse 5, commit thy way unto the Lord, trust also in Him. Paminaw, importante may gala na ikauban di asa mo kinabuhi ang pagkanang pagsalig nimo sa Ginoo. Amen? Ayaw pag kinabuhi lang sa imong kaugalingon may gala. Importante may igsoon nga sa imuhang pagkinabuhi kauban nimo ang Ginoo. Dependent ka always sa Ginoo. You see, ang proseso mahimong bugat siguro karong tuiga para sa imong kinabuhi may gala, pero ayaw siya dalha sa imong kaugalingon lang. Amen. Kung dili may gala, samtang ikaw muagi ka siguro dako kapag sulay karon isalig nimo sa Dios because He will carry you. Kisa rin siya gusto ka may gala nga alsahon ka sa Ginoo. Ako pud mga higala, busa mga igsoon, importante nga magdepend ta sa Ginoo. Okay? Stop asking the Lord, Lord, when will this end? Daghan sa mga Kristiyano karon may ingunani ang ilang ginapangan, Lord, kano sa pa man ni mahuman ako ang problema? Naba diri sa ato ingunana ang imong ginasulti sa imong kaugalingon. Imbis ka na ang imong ipangutana may gala, start praying, Lord, teach me what I need to learn in this problem. Imbis nga ang imong isulti, Lord, kano sa pa man ni mahuman? Wala man ni kahumanan, Lord. Ang imuhang iyampo may kada panahon nga nay problema o pagsulay nga moabot sa imong kinabuhi, Lord, tudloy ko unsang kinahanglan nako makatunan ani nga pagsulay. You see, God's process works best when God is fully trusted. Busa sa atong kinabuhi may igsoon, depend fully on God. Mao ni maayo nga buhaton nato karong tuiga. Higala paminaw, dugay pa mahuman ang 2026. Daghan pag mahitabo, daghan pag mga adventure nga ato ang masinati karong tuiga. Daghan pag mga siguro, mga challenge, mga mountains and valleys nga tubangon ato karong tuiga. But these are the things that we need to do. Because God is working in our life, we must trust His process, accept His timing, believe God is working, continue in faithfulness, and depend fully on God. Amen? Conclusion na ta.
Now, gisulat ako dire, God never wastes pain. Kung ikaw miagi kag kasakit karon, di na usik igsoon. Gitugot na siya sa Dios. Kay part na sa iyang plano sa imong kinabuhi. But God never rushes His work. And God never fails His people. Amen? Mo ni nakanindot. Kay bisag na atay mga ginatubang nga pain, mga igsoon, ang Dios dili mapakyas. Di ta pakyason sa Ginoo. Dili ta i-disappoint sa Ginoo, mga higala. So kung nakakaroon sa proseso, maybe sa waiting, or maybe sa hurting, or sa shaping, ayaw undangi mga igsoon, ayaw undangi ang Dios. Amen. What God starts, remember this, He finishes. He which hath begun a good work in you shall perform it until the day of Jesus Christ. What God allows, He uses. Amen. Bisag ka nang imong mga pain, may pwede na gamiton sa Ginoo para sa imuhang kaayuhan. What God promises, He fulfills. Amen ba? Romans chapter 4 verse 21. Basahon na to kadali lang. Romans chapter 4 verse number 21. Ang pulong sa Ginoo nagsulti sa ato diri, and being fully persuaded that what He had promised, He was able also to perform. Amen. So later may imuhag yung imuhag yung ma-testify mga higala, imuhag yung makita that God is faithful. Kay unsa yang gisaad, iyahag yun ng buhaton mga igsoon. Now, ang atong i-apply karon sa atong kinabuhi is this. Let's go. Kinahanglan nato i-check ang atuang attitude. Amen. Check your attitude. Ang question ako, ikaw mga higala, nga nagatubang siguro, di masabtan nga dagan sa kinabuhi karon. Ang akong pangutana sa imo, nagreklamo ba ka o nagasalig ka? Hello? Don't complain. Kung iagi ka sa Ginoo sa rough nga dalan karon mga higala sa imong kinabuhi, salig lang sa Ginoo. Ayaw pag-complain. Amen? Sunod mga higala, stay faithful. Bisang walay applause, bisang walay palakpak, walay recognition sa imong mga higala, padayon gihapon. Di makatawang imong ginapalipay mga higala, Ginoo man kaha. So, stay faithful, bisag walay applause. Sunod, strengthen your faith. By what, Pastor? By reading His Word, praying, worship, while waiting. Amen? Samtang ikaw gapaabot ka, ayaw hunong sa pagbasag Bible, ayaw hunong sa pagampo, ayaw hunong sa pagsimba. Dili mga higala, batasan na ito nga, ayar ako magsimba kung naanang ako ang panalangin. Mali! Samtang ikaw gahulat, buhatan pagbasa, pagampo, o pagsimba faithfully sa Ginoo. Amen ba? Amen. Sunod, surrender daily. Daily, itugyan ang imong matagadlaw ha? Dili lang karon, ugma na pod, itugyan imong kinabuhi sa Ginoo. Ibutang ang imong tibuok kinabuhi sa kamot sa Ginoo. Surrender daily. Trust God one day at a time. Amen? Ayaw unhi ang Ginoo. Ayaw overtake ang Ginoo mga higala. Sunod sa iyaha. Itugyan ang imong tibuok kinabuhi sa Dios. So ang final challenge ako para sa inyong tarangkano is this. Ayaw lang tuuhi ang destinasyon. Tuuhi sa mga higala diha sa imong kinabuhi ang process. Amen. So kung nakakay ma-experience karon nga kanang di mo masabtan mga higala, no? Salig lang sa Ginoo mga higala, because you will not understand everything that happens in your life. Amen. Di ni masabtan tanang nga mahitabo sa imong kinabuhi karong tuiga. But what you need is mosalig ka sa Ginoo. Amen. Trust God's process. Why? Because the process is part of the promise. Okay? So balik ko na kung sulti, ang base ng uban ninyo karong tuiga, no? Hulmaon jud ka pagay sa Ginoo. Basin atubangon siguro nimo ang usa sa mga pinakadako nga pagsulay nimo sa imong kinabuhi. Pero remember this, that is part of God's process. Salig sa iyaha, all things will work together for good. Amen? Amen. Dukwa to mga ulo, piyon na to mga mata. Let's close our eyes and bow our heads. I hope nga na-blessed ang tanan sa pulong sa Diyos. O bauna ninyo ni mga higala sa inyong pag-uli ninyo sa inyong pagkinabuhi matag adlaw karong tuiga. Let us pray.